Magandang araw po mga kaibigan. Narito ngayon ang kwento ng isang nanay na tila gustong pagbayarin ng anak. Siya ay si Laleng. Nag-iisa kong anak si Eunice. Bunga siya ng pagmamahal ko sa isang lalaking niloko lang ako. At mula noon ay hindi na ako umibig pa. Ibinuhos ko na lang sa aking anak ang aking pansin. At sulit naman, dahil lumaki siyang matalino. Aba, ang ganda nga ng bahay, Laleng, anak. Ang galing lang talaga ng apo ko. Matalino na, masinop pa. Aba, itay, ako yata ang nagpursige kay Eunice para magtrabaho ng gusto. Kaya eto, kahit 4 years pa lang siya nakakagraduate, may bahay at kotse na tayo. Naroon na ako. Pero kung hindi matalino at mabait ang apo ko, hindi kanya mabibigyan ng ganito, Laleng. Ba, dapat lang naman napasayahin niya ako ngayon. Laking hirap yata ang tiniis ko. Mapagtapos lang siya sa kolehiyo. Buong buhay ko, ibinuhos ko sa kanya. Oh, katagal mo naman, Laleng. Abay, late na tayo sa salo-salo ni Jovita. Eksensya na. Nalimutan ko kasi na ngayon pala yung birthday niya. Ano ba yan? Ay, huwag kang mag-alala. Marunong naman ako magmaneho ng kotse, kaya hindi tayo mahuhuli. Ay, teka. Ba, ang ganda ng relo mo ah. Mukhang mamahalin. Ito ba? Ganda. Medyo mahal nga ito. Binili ko ito nung nakaraang sahod ni Eunice. Nag-shopping siya eh. Kaya, namilo rin ako. Oh, ang swerte mo talaga sa anak mo, ano? Kahit magtrabaho ng 3, abay ayos lang. Basta maibigay lang sa'yo ang lahat ng gusto mo. Kaya naman niya. At saka yun talagang itinanim ko sa isip niya. Ang pasayahin ako. Ako yata ang dahilan ng kanyang tagumpay. Pero di ka ba nag-aalala? Eh baka mamaya magkasakit siya dahil sa kakulangan ng pahinga. Wow! Sarap talaga ng luto nyo nilagang baka, Nay. Hindi lang naman. Eh talagang nagluto ako ng may sabaw para sa'yo, anak. Para lumakas ka. Eh alam ko namang hindi biro ang trabaho mo. Buti na lang. Kayo naging nanay ko. Hindi si Aling Laling. Ano? Ikaw talagang bata ka. Ay, nako. Totoo po yun, Nay. Kasi mabait po kayo. At ramdam ko, mahal niyo ko. Hindi tulad ni Aling Laling na. Pinagtatrabaho na parang kalabaw si Eunice. Alam mo, naaawa talaga ako din sa kaibigan mong yun. Abay, kahit online ang trabaho niya, alam ko, mahirap pagsabayin yung 3 kumpanya. Tama po. Nakakakurta po ng utak yun. Mabuti na lang, mahusay talagang virtual assistant yung si Eunice. Pero Nay, mahirap po yun. Baka dahil sa kakulangan sa pahinga. Bigla na lang siyang bumigay, di po ba? Wala rin naman kasing magawa si Mang Pedro para baguhin si Laleng. Sana makasama ka, Eunice. Marami naman tayo eh. Ay, hindi ako sigurado, Jack. Pero wala ka naman trabaho sa araw na yun ah. Meron. Ha? Oo, kumuha ako ng pang-4 na company. Ano? Oo. Eunice, wala ka ng pahinga. Eh, kailangan mo rin namang mag-relax paminsan-minsan. Kailangan ko makaipon eh. Gusto ni Ina eh, mag-business kami. Naroon na ako, pero bigyan mo rin ng time ang sarili mo. Alalahanin mo. Isa lang ang buhay natin. Hoy, lalaki! Ay, Nay! Bakit ka ba nakikialam sa anak ko, ha? Nay. Aling-laling. Hindi naman kami humihingi ng pera sa'yo. Oo. At lalong hindi ka asawa ni Nay, Eunice. ano ba? Tama to. Paalisin mo na lalaki niya, Eunice. Ayoko na makita pa yan dito. Lolo Pedro, pinahiya po ako ni Inay. Pasensya ka na sa nanay mo po. Bakit ganun siya? Sinusunod ko naman lahat ng gusto niya. Siguro po iniingatan ka lang niya. Ano? Iniingatan? Hindi ko naman maramdaman yun eh. Na-concern siya sa akin. Concern lang siya doon sa mga naibibigay ko. Eunice, Mula noon hanggang ngayon, lagi niya sinasabi, dapat ko siyang pasayahin.
Kasi siya yung dahilan ng tagumpay ko. Eunice, Noong una nga, okay lang naman yun sa akin eh. Pero ngayon, nahihirapan na ako, Lo. Nasasakal na ako. Gusto ko rin namang maramdaman na maging masaya. Kung ayaw niyang kumain, pabayaan niyo siya, Itay. Laling, ba't ka naman ganyan sa anak mo? Eh, mas kinakampihan pa niya lalaking yun. Hindi niya kinakampihan. Umiiyak siya dahil nasaktan ng anak mo na pahiya. Eh, ang lalaking yun na dapat mahiya. Pakialamero siya. Pero mali pa rin na inaway mong bisita ng anak mo. Eh sa ginawa mo, ipinahiya mo ang apo ko. Pwede ba, Itay? Huwag niyo nang kampihan ng babaeng yan. Hindi mo ba napapansin? Hindi masaya ang apo ko. Nahihirapan siya. Nagtitiis lang upang maibigay ang gusto mo. Marangya ang buhay niya, Itay. Walang silbi ang karangyaan kung nakakulong ka naman. Itay, Laling, huwag mo sanang pagbayarin ang anak mo sa naging kasawian mo. Itay, Ikaw ang umibig at nagkamali. Ang nagbigay ng iyong sarili. Yun pala ang nangyari. Kaya nakasimangot ka nang dumating dito sa amin. buwisit ako sa kanila, Desta. Ramdam ko, pinagtutulungan nila ako eh. Laling, may katwiran naman kasi sila. Desta, pati ba naman ikaw? Oo, huwag ka magalit. Ang sa akin lang, baka hindi mo namamalayan, sumusobra ka na sa anak mo. Ano ba yung sinasabi mo? Tingnan mo ha. Oh, sa halip na awatin mo siya sa sobrang trabaho, anong ginagawa mo? Itinutulak mo pa. Abay kahit wala na siyang pahinga, hindi man lang makapag-relax. Puro na lang stress. Desta, Hindi gano'n ang pagmamahal ng isang ina. Nay! Ah. Nay! Si Teron. Teron, anak! Narito kami ni Laling sa kusina. Nay! Oh, Aling-aling! oh, Buti narito ko kayo. bakit ka nang natataranta ka, anak? Si Eunice po eh. Bakit? Dinala po namin ni Mang Pedro sa ospital. ano? Ano? Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Ay, Bigla po nawala ng malay. Diyos ko. Nagkataon namang napadaan po ako sa inyo. Kaya natulungan ko si Mang Pedro. Itay, kumusta na po si Eunice? Nalapatan na ng lunas, pero hindi ko pa nakakausap. Ano ho sabi ng doktor? Bakit daw siya nagkaganon? Sobrang pagod at anemic ang apo ko. Ano ho? Bakit nagkaganon? Hindi pa naman ho siya matanda. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung anong mga pinagagawa mo sa anak mo? Itay, Hindi lang matanda ang maaring anemic at ma-stress, Laling. Lahat ng taong walang pahinga pwede. Itay, Sabi ng doktor, kailangan pa niyang manatili rito ng ilang araw at hindi pa rin siya maaring magtrabaho ng gusto. Pagdating din sa bahay, ganun din. Teron, Busog na ako. ako rin busog na. Sigurado ka ba? Ako lang ang Oo, busog eh. oo. Pero ikaw mukhang... Kasi, madaming prutas yung pinakain mo eh. Thank you ah. Kunayon, ikaw naman oh. Mm. Bira ako, konti na nakain mo. Busog ka na agad. Madali Best akong friends busog tayo eh. Oh, Dapat damihan mo kain. hindi. Lalaki dyan ko eh. Ay, si Inay, nakita mo na ba? Oo. Umiiyak, kausap ni Mang Pedro. Bakit? Ano mo? Sa nangyari sa'yo? Oh, Palagay ko, natakuha na ang nanay mo. ano pong sasabihin niyo sa akin, Nay? anak, gusto ko sana mag-resign ka na sa iba mong mga trabaho. Oh, Ayoko na maulit yung nangyari sa iyo, anak. At lalong ayoko na lumala pa yun. Anak, patawad ha. Naging abusado si nanay. Patawad din sa mga panunumbat ko. Tandaan mo, mas mahalaga ka sa akin
Nay. kaysa sa anumang material na bagay. Napatawad naman ako ng aking anak. At mula noon, nagbago ako. Hindi na ako naging malayaw at mapaghanap. At lalong hindi ko na isinumbat sa kanya ang naging kabiguan ko. Ako po si Laleng at ito ang aking buhay. Huwag sanang pagbayarin ng anak sa pagkabigo ng magulang, sapagkat iyon ay kapalaran na pinili ng magulang. Baka nagsigalang Edmond Montilla, Rosana Villegas, Julie Caspi, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, at si Susan Robles sa papel na Laleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, ang musika Buboy Salaga, supervision teknikal na Eric Lucero at Bombayar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon ni na June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.